Nabalitaan ni Zhangli ang pagkaubos ng lahat ng gwardya ni Prinsipe Bobol maliban sa dalawa. Isa itong pangyayaring hindi niya inaasahan dahil sa lahat ng anak ng hari, si Prinsipe Bobol ang walang kakayahang ipagtanggol ang sarili at walang sapat na kapangyarihang manalo sa succession contest. Kaya dahil dito, naisip ni Zhangli ang posibilidad na maaaring sila Reyna Uwito na ang pumaslang sa kanilang mga gwardya para hindi makapaghatid ng mga ito ng impormasyon sa ibang mga reyna. Kung ating babalikan, inamin ng mga gwardya ni Reyna Uwito na sila ay nagsisilbi sa mga naunang asawa ng hari at pinadala sila ng mga ito bilang espiya. Kaya para lumaki ang chance nila Uwito na manalo sa kompetisyon, pinaslang nila ang kanilang mga tagapagsilbi. Wala nang maisip si Zhangli na ibang rason bukod dito, hanggang sa magsalita ang sarili niyang gwardya. Sinabi nito na may isa pang posibleng dahilan kung bakit naubos ang tagapagsilbi ni Prinsipe Bobol, at ito ay ang mga Nenbeast. Napukaw nito ang atensyon ng ikatlong prinsipe at sinabi niya na maaaring ang mga nilalang na ito ang susi upang malaman nila ang tunay na nangyari sa silid ni Prinsipe Bobol. Habang iniisip ni Zhangli kung ano ang dahilan ng kamatayan ng mga gwardya ng bunsong kapatid, si Camila naman ay kasulukuyang iniisip kung ano ang mga patakaran ng succession contest. Pinipilit niya ang kanyang ama na huwag tanggapin ang hiling ng kanyang ibang mga kapatid na hindi lumahok sa kompetisyon. Ibig sabihin, gusto ng ikalawang prinsipe na masiguradong manalo siya sa succession contest dahil wala ng buhay ang kanyang mga kalaban. Sinagot ni Nasubi ang kahilingan ng kanyang anak sa pagkasabi na ang nag-iisang matitira sa mga prinsipe ang magiging opisyal na tagapagmana ng trono. Kung paano uunawain ni Camila ang panuntunang ito ay parte na ng kompetisyon. Hindi pa man tapos ang kanilang usapan, sumingit ang panganay ni Nasubi na si Benjamin sa diskusyon. Sinabihan nito si Camila na huwag pakialamanan ng pagkakaintindi ng iba sa batas ng succession contest. Nainis si Camila sa kapatid at mapagmataas na inilahad ng babae ang kanyang pagnanais na pasunurin sa kanya ang lahat ng mga tao sa mundo. Una sa mga taong ito ay ang mga prinsipe ng Kakin upang mautusan niya ang mga itong kitilin ng sarili nilang mga buhay alang-alang sa pagkapanalo ni Camila. Nagalit si Benjamin sa kayabangan ng kanyang kapatid. Nagdulot ito para insultuhin niya si Camila sa pagkasabi na parang pumili ng isang aso ang Kakin kapag ang babae ang namuno sa kaharian. Tinanong ni Camila kung mangmang ba si Benjamin at pinaalis sa kanyang daraanan ng kapatid. Bago makalayo, pinaalalahanan ni Nasubi ang ikalawang prinsipe na magbigay ng respeto sa kanyang kuya. Dire-diretsong umalis si Camila. Habang si Benjamin naman ay nangako sa kanyang ama na aalisin niya ang mga nabubulok na sanga ng kanyang pamilya at poprotektahan ng Kakin para mas lalo itong yumabong katulad ng isang puno. Natuwa ang hari sa narinig mula kay Benjamin sapagkat ito ang kanyang inaasahan para sa kanyang panganay na anak. Umalis ang unang prinsipe sa kasiyahan at habang pabalik sa kanyang silid, paulit-ulit niyang sinasambit ang kagustuhang lipulin ng kanyang mga kapatid. Dahil sa galit, pinunit niya ang kanyang pantaas na kasuotan, aksyong nagbigay ng takot sa mga sundalong kanyang nadaraanan. Kinausap ni Benjamin ang isang gwardya at inutusan niya itong sabihin sa pinuno ng mga sundalo na si Balsimilko na dalhin sa kanyang harapan ng kapatid na si Chernik upang siya mismo ang tumapas sa buhay nito. Sinunod ito ng gwardya kaya agad nakipagkita si Balsimilko sa ikaunang prinsipe. Ipinagbigay alam ng pinuno ng mga sundalo kay Benjamin ang ilang detalye na batid nila ukol sa paglaganap ng mga Nenbeast sa barko. Pero, ipinagtaka ni Benjamin ang impormasyong ito dahil bilang isang Nen user, dapat ay nakikita niya ang mga nilalang. Sinapantahan ni Balsimilko na maaaring may limitasyong pumipigil sa mga prinsipe na maramdaman ng mga Guardian Spirit Beast. O di kaya naman ay may mga kondisyon silang kailangang gawin upang makita ang mga ito. Bukod doon, hindi direktang inaatake ng mga Nenbeast si Prinsipe Bobol. Nangangahulugan itong merong batas ang kompetisyon na hindi nila hawak at kailangan nilang alamin kung ano ito upang makalamang si Benjamin. Ang kakulangan ng impormasyon ukol sa tunay na nangyayari ang isang naging rason para hilingin ni Balsimilko sa ikaunang prinsipe na maging mahinahon at huwag magpadalos-dalos. Nakikita ng mga gwardya ang mga Nenbeast kaya mas mapoprotektahan nila si Benjamin kung kasama nila ang prinsipe at hindi ito nag-iisa. Dagdag pa dito, dahil sa anunsyong ginawa ni Kurapika ukol sa mga Guardian Spirit Beast, hindi na lamang ang koponan ng ikaunang prinsipe ang nakakaalam sa mga nilalang. At maaaring mas magamit ng mga kapatid ni Benjamin ang impormasyong ito lalong-lalo na mga prinsipeng mayroong mga gwardya na mas bihasa sa paggamit ng Nen katulad ng mga hunters. Ganun pa man,
Iginiit ni Balsimilko na kahit malawak ang kakayahan ng mga hunter sa usapin ng Nen, walang alam ang mga ito sa takbo ng succession contest, isang bentaheng pinangahawakan nila Benjamin. Ipinagtaka ng prinsipe ang dahilan kung bakit pinili ni Kurapika na ipagkalat ang kanyang pagkadiskubre sa mga Nen Beast, gayong pwede sana magamit nila Wobble ang impormasyong ito para makalamang sa succession contest. Sinagot ni Balsimilko ang katanungan ni Benjamin. Sinabi niya na ang tunay na misyon ng mga hunter ay nasa Dark Continent at hindi ang pagbabantay sa mga prinsipe. Gusto iparating ni Kurapika sa ibang mga hunters na hindi sila ang magkakakompetensya, kaya pinili niya makipagpalitan ng impormasyon. Bukod dito, napagtanto din ng dalawa na ang mga batang prinsipe ay magkasanib puwersa para malaman nila ang sekreto ng mga Guardian Spirit Beast, sapagkat sa tulong ng mga nilalang na ito at ang kakayahan ng mga hunters sa paggamit ng Nen, makapagbibigay si Kurapika ng impresyon sa mga matandang prinsipe na hindi nila basta-basta magagalaw ang mga batang anak ng hari, kaya magiging mas matagal ang kompetisyon. Ipinatawag ni Benjamin ang kanyang mga tauhan at inutusan niya mga ito na magsilbing bantay na sundalo ng bawat prinsipe upang maiulat nila ang aksyon ng mga ito kay Benjamin. Pinalalahanan din ng ikaunang prinsipe ang kanyang mga tauhan na doblehin ang pag-iingat sapagkat marami pa silang hindi alam ukol sa mga Nen Beast. Kailangan nilang siguraduhin ang sarili nilang kaligtasan sa pagkalap ng impormasyon ukol sa mga nilalang na ito at sa abilidad ng mga hunters. At higit sa lahat, binigyan ng permiso ni Benjamin ang lahat ng nasa silid na gumamit ng dahas kung kinakailangan nilang depensahan ang kanilang mga sarili mula sa mga pag-atake ng ibang gwardya o kapag nanganganib ang kanilang mga buhay. Naintindihan ng 14 na sundalo na nasa silid ang utos ng unang prinsipe at nakahanda na sila para sa napakahalagang misyon na ito. Nang natapos ang pagpupulong, tinanong ni Benjamin si Balsimilko kung nakikita ba nito ang kanyang Guardian Spirit Beast. Sumagot ang pinunong sundalo at sinabi na nasisilayan niya higit sa araw ang Nen Beast sa balikat ng prinsipe. Tinitigan ni Balsimilko ang nilalang at inilarawan niya na napakagiting ng hitsura nito, anyo ng isang halimaw na nababagay para sa susunod na hari ng Kakin. Isa sa mga sundalo ni Benjamin ang pumunta sa silid ni Zhang-Lei. Alam ng ikatlong prinsipe na tauhan ni Benjamin ang dumating na bagong gwardya, sapagkat ang mga sundalo lamang na maaaring magbantay sa mga prinsipe ay ang mga taong kabilang sa hukbong sandatahan ng Kakin, isang sangay ng kanilang kaharian na pinamumunuan ni Benjamin. Napagtanto rin ni Zhang-Lei na ang aksyon na ito ng kanyang kapatid ay resulta ng panawagan ni Kurapika ukol sa mga Nen Beast, kaya kinakailangan niyang malaman ang lahat ng bagay tungkol sa mga nilalang sa lalong madaling panahon. Napagtanto naman ni Bepa na ang anunsyo ni Kurapika ay panawagan ng pakikipagtulungan, kaya iniutos niya sa kanyang mga gwardya na alamin kung sino ang hunter. Meron ding isang gwardya na dumating sa silid ni Camila, bagay na ikinagalit ng babaeng prinsipe. Pinatawag niya ang kanyang ina upang isumbong ang pangyayaring ito. Sinabi ni Camila sa kanyang mga gwardya na patayin nila ang mga sundalong pinadala ni Benjamin sa oras na tumuntong ito sa kanyang silid panuluyan. Katulad ng mga nauna, may dumating din na sundalo sa kwarto ni Cherdnik para magbantay. Subalit, dahil sa pagiging anak ng unang asawa ni Haring Nasubi, may kakayahan ng ika-4 na prinsipeng tanggihan ng sundalong ipinadala ng kanyang kapatid. Sa silid naman ni Prinsipe Wobble, inirekomenda ni Bill na gamitin ni Kurapika ang hiniram na Nen ability mula kay Sayard para tingnan kung ano ang plano ng ibang mga prinsipe. Pero, sinabi ni Kurapika na kailangan nilang isipin kung sino lamang ang mga prinsipeng kanilang mamatyagan, sapagkat hindi niya kakayaning tingnan ang lahat ng kapatid ni Wobble. Ang limitasyon ng kakayahan ni Kurapika ang isa sa kanyang mga iniisip, kabilang ito sa iba pa niyang inaalala, katulad ng hukbong sandatahan ng Kakin na kumukontrol sa telepono at kakulangan sa mga gwardyang pumuprotekta kay Wobble. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang doorbell ng kanilang silid at sinabi ni Kurapika na maaaring ito ay ang sundalong pinadala ni Benjamin. Dumagdag din ito sa kanyang isipin dahil siguradong isa lamang itong espiya na magmamatsyag sa kanilang kilos. Pumunta sa intercom ng kanilang silid si Sandra, isa sa mga tagapagsilbi ni Reyna Owito. Nakausap ni Sandra ang sundalong nagpakilala bilang Vincent. Sinabi nitong ipinadala siya ni Benjamin, kaya pumunta ang tagapagsilbi sa pinto para patuloyin ang sundalo. Umiyak bigla si Wobble. Dahil dito, nagpaalam si Reyna Owito sa mga gwardya na dadalhin niya muna ang anak sa kanilang silid tulugan.
sapagkat hindi siya mapalagay kapag may mga bagong tao na pumapasok sa kanilang kwarto. Upang mapakalma, sinabi ni Kurapika kay Reyna Owito na utusan niya si Bill na magbantay sa pintuan. Pero bago pa man mangyari ito, may kung anong bagay na nakita si Bill sa nag-iisang entrada ng kanilang silid. Napalingon rin si Kurapika at kanilang nadiskubre na may nakatarak ng kutsilyo sa dibdib ni Sandra. Sinaksak siya ni Vincent dahil paliwanag ng gwardya, sinubukan siyang lasunin ng tagapagsilbi at wala siyang pagpipilian kundi lumaban sa babae. Pinakita rin ni Vincent ang isang maliit na boteng gagamitin di umano ni Sandra at sinabi na maaaring may plano ang babae na lasunin ng kung sino man sa silid. Inutusan ni Kurapika si Bill na protektahan si Reyna Owito at Prinsipe Wobble sapagkat kanyang naunawaan na si Benjamin ay hindi nagpadala sa kanila ng espiya, kundi isang mamamaslang. Kung ano ang mangyayari kanila Kurapika matapos dumating ang bagong banta sa kanilang silid ay malalaman natin sa susunod na kabanata.